Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Josh Ivan G. Orpalas ng CRC 13 Tres Cavite Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang matibay na pagpapasya ng mga Israelita na kilalanin at sundin ang pamumuno ni Josue sa Joshua chapter 1 verse 16 to 18. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito, panibagong oportunidad na makapag-aral at makapakinig ng iyong salita. Naway ang iyong mensahe ay malinaw na makarating sa bawat nakikinig at kumikilala sa inyo. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po tayo ay babasa sa Joshua chapter 1 verse 16 to 18. Sumagot sila kay Josue, "Gagawin namin ang lahat ng sinabi nyo at pupunta kami kahit saan nyo kami ipadala. Susunod kami sa inyo gaya ng pagsunod namin kay Moises. Samahan nawa kayo ng Panginoon na inyong Diyos gaya ng pagsama niya kay Moises. Papatayin ang sinumang lalabag sa pamumuno at utos ninyo. Kaya magpakatatag po kayo at magpakatapang." Basahin naman po natin sa English. "Then they answered Joshua, 'Whatever you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against your words and does not obey it, whatever you may command them will be put to death. Only be strong and courageous." Sa verse 16, maliwanag na ipinahayag ng mga tao ang kanilang buong pusong pagsunod sa lahat ng ipag-uutos ni Josue at ang kanilang kahandaang sumama saan man siya manguna. Ito ay isang pagpapakita ng kanilang pagtanggap sa bagong liderato at ng kanilang pagnanais na patuloy na maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay ni Josue, gaya ng kung paano kasama ng Diyos si Moises noon. Sa sumunod na talata ay mas pinakita nila ang kanilang katapatan kay Josue. Hindi lamang sila bumati sa sariling kakayahan ni Josue, kundi mayroon silang pinanghawakang sila at si Josue ay gagabayan ng Panginoon gaya ng pagsama niya kay Moises. Sa verse 18, binigyang diin ang kabigatan ng kanilang pangako. Pinahayag nila na sino mang maghimagsik o tumangging sumunod sa mga utos ni Josue ay parurusahan ng kamatayan. Ang deklarasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng disiplina, pagkakaisa at ganap na pagsunod sa pamumuno na itinalaga ng Diyos, lalong-lalo na sa kanilang misyon na sakupin ang lupang pangako, ang Kanaan. Hindi lamang sila nangakong susunod, kundi ihikayat pa nila si Josue na maging matatag at buong tapang na nagpapahiwatig ng kanilang lubos na tiwala sa kanyang kakayahang mamuno sa gabay ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mahalagang yugto ng paglipat ng pamumuno mula kay Moises patungo kay Josue. Sa kabila ng pababagong ito, ang bayan ng Israel ay nanatiling tapat sa Diyos at sa kanyang tipan. Ang sabi sa Roma 13:1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Isang paalala ito sa atin na sa bawat bagong liderato o pagbabago, ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga hinirang. Labi nga sa Hebreo 13 verse 17, "Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kundi sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo." Tayo po ay manalangin para sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Alam namin na ang pagiging isang leader ay hindi madali. Gayunpaman, meron kaming Diyos na gumagabay upang kayanin namin ang lahat ng mga pagsubok. Naway itong mensahe niyo ay makarating sa maraming tao at matuto upang mas lalo kayong makilala, Panginoon.
Ng lahat ng ito ay tinataas ko sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging mapagpala sa iba. Magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.